Kumusta, aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae? Nais ko na ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapa sa iyo at sa iyong pamilya ngayon at magpakailanman. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. Ako'y lubos na natutuwa na narito ako upang ibahagi sa iyo ang isang salita na inilagay na ng Diyos sa aking puso. Sigurado akong palalakasin ng Diyos ang iyong lakas at pananampalataya. Amen? Sinasabi ko ito dahil maraming pagkakataon sa buhay ko na ako'y nanghina, napagod at gusto ko na lang humiga sa kama. Pinalakas ng Diyos ang aking pananampalataya kaya nagbago ako ng malaki. Minsan naiisip mo, Pastor, maliit ang pananampalataya ko, malamig ako sa espiritual nitong mga nakaraan. Pero mga kapatid, isang panalangin lang ang layo natin at pwedeng magbago nito ang lahat ng sitwasyon. May dala akong salita para sa iyo ngayon. Sa dulo ng video, makikita mo ang pagbabago. Amen? Sinasabi ko to dahil kailangan mo lang ng espiritual na pagkain araw-araw. Hindi mo kailangang magpakabusog ng sobra minsan tapos hindi ka na muling hahanap sa Diyos. Hindi. Araw-araw kailangan nandito ka kasama ko, kaya iniimbitahan kitang sumali sa panalangin tuwing umaga alas 5 ng umaga at sa panalangin tuwing gabi alas 6 ng gabi. Isang biyaya ito mga kapatid. Natutuwa ako sa mga nababasang komento. Madalas akong salubungin ng mga tao sa kalsada at simbahan na nagsasabing, Pastor, sinusubaybayan kita araw-araw, ibinabahagi ko ang mga panalangin sa WhatsApp groups at pati pamilya ko, Pastor, nakikinig na sa Ebanghelyo. Mga taong di ko akalaing mangyayari, sinusundan kanila. Kaya, mga kapatid, nakikita ko na ito ay kamay ng Diyos. Ito ay kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahil ang gawaing ito ay hindi akin, pati na rin mga kapatid, gusto kong basahin sa inyo dito ang isang patotoo na natanggap ko mula sa isang kapatid na babae. Dumadaan siya sa isang sakit na hindi alam ng mga doktor kung ano iyon. Nagsimula siyang magdusa ng labis dahil bukod sa sakit na nararamdaman, nawawalan siya ng pananampalataya at pag-asa habang araw-araw ay lumalala. Mga kapatid, pinahiran ko ng langis ang aking mga kamay at nanalangin. Ngunit si Jesus ang kumilos sa buhay niya, hindi ako. At gusto kong basahin dito ang komento. Tingnan mo ang sinabi niya. Tingnan mo. Mula nung araw na natanggap ko ang panalangin, Pastor, ako ay naibalik sa dati. Hindi ko na kayang malungkot. Nakikita ko na ang pagkakamali ng mga malapit sa akin at gusto kong maniwala rin sila. At ialay ang kanilang buhay kay Jesus at naway maramdaman din nila ang presensya ng Diyos tulad ng naramdaman ko noong ako'y nanalangin. Pastor, araw-araw na akong nagdadasal tuwing umaga, tanghali, hapon at gabi, parang pagkain na ito sa akin. Mas lalo kong nararamdaman ang presensya ng Diyos habang nagdadasal ako ngayon. Hindi pa ako naging ganito kasaya dati. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo na nagdarasal para sa akin. At lubos din akong nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng ginawa niya sa buhay ko. Simula nang natanggap ko ang panalangin, mga kapatid, ganito kumilos ang Diyos sa himala ko. Kumikilos siya sa ating pananampalataya. Binabago ang kalooban, sigla, at kaligayahan natin, at doon nagsisimula ang kanyang kamangha-manghang gawain. Ibinahagi ng kapatid na nararanasan niya ang unang pag-ibig kay Jesus at nabubuhay sa pananampalatayang di niya alam na taglay niya. Iyan din ang nais ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Huwag mong isipin yan. Kahit hindi ako nakakapunta sa simbahan at may mga pagkukulang at kasalanan ako, kapatid, walang imposible sa Diyos. Dagdag pa, hindi gaanong mahalaga sa Diyos ang ating pagkakamali. Mas mahalaga kung hinahanap natin siya. Dahil ang magbibigay ng kaibahan at lakas laban sa kasalanan ay ang presensya niya sa atin. Amen? Si Jesus ang magbabago sa atin. Sinabi niya, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang hindi nakakabit sa akin ay hindi mamumunga. Kaya, ang tanging paraan para magbago tayo ay makasama si Jesus. At gusto kong magkwento ngayon ng isang kapanapanabik na kwento tungkol sa isang lalaki na ang buhay ay nabago dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Haring David. Mabibighani ka sa kwentong ito. Naniniwala akong marami pa ang hindi nakakakilala dito. Pero bago ang lahat, hinihiling ko lang na mag-subscribe ka sa aking channel. Mabilis lang ito. I-click mo lang ang button na mag-subscribe at sa tabi nito ay may lalabas na kampanilya. I-activate mo rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang kahit anong video na ilalagay ko. Okay ba? Mga kapatid, gusto kong basahin sa inyo ang isang talata. Sa totoo lang, isang bahagi na sinabi ni Apostol Pablo at talagang nakaka-relate ako dito.
Sa unang Korinto 1:26-29, tingnan ang sinabi ni Pablo. Tandaan ninyo mga kapatid, nakakaunti sa inyo ang matatalino sa paningin ng mundo o makapangyarihan o mayayaman noong kayo ay tinawag. Sa halip, pinili ng Diyos ang mga bagay na itinuturing ng mundo na kahangalan upang ipahiya ang mga matatalino, at pinili rin niya ang mga mahihina upang ipahiya ang mga makapangyarihan. Pinili ng Diyos ang mga bagay na hinahamak ng mundo, itinuturing na walang halaga, at ginamit ang mga ito upang gawing wala ang mga bagay na mahalaga sa paningin ng mundo. Kaya't walang sino man ang dapat magmalaki sa harapan ng Diyos. Amen? Gustong-gusto ko talaga ang talatang ito. Pero lalo na ang huling bahagi na nagsasabing pinipili ng Diyos ang mahihina, ang mga walang kakayahan, ang mga hindi pinapansin ng lipunan, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, alam nyo ba kung bakit tayo pinipili ng Diyos? Dahil alam natin na wala tayong halaga at maiaalay na mabuti kung wala siya. Pero may isang bagay tayo, naniniwala akong meron ka rin nito. Ang hangaring luwalhatiin ang Diyos at ipakita sa mga tao na hindi ikaw ang gumawa, kundi ang gawa ng Espiritu Santo sa buhay mo. Amen? At naalala ko, habang binabasa ko ang talatang ito, ang isang lalaki na ang pangalan ay Mefibosete. Maaaring hindi mo alam ang kwento niya, pero para sa akin, ito ang pinakamagandang kwento sa lahat. Ipinapakita nito ang biyaya ng Diyos kung ano ang ginagawa niya para sa atin. At ngayon, ginamit niya si Haring David. Sinasabi sa Biblia na si David ay matalik na kaibigan ni Jonatas, na anak ni Haring Saul, at isang araw namatay si Jonatas kasama ang kanyang ama sa isang labanan. At si David, syempre, nalungkot siya ng husto, labis siyang nabigo, at lumipas ang panahon. Tinanong ni David ang kanyang katulong kung si Jonatas. Mayroon ba siyang anak na hindi niya kilala, at nag-imbestiga ang lalaking iyon tungkol sa buhay ni Jonatas. At sinabi niya, tingnan mo, may isang bata na nakatira sa isang lungsod na tinatawag na Lodebar. Ang batang ito, sa totoo lang, David. Hindi ko alam kung gusto mo siyang makasama. Dahil ang batang ito, siya ay may kapansanan. Wala siyang maiaalok sa'yo. At ang batang ito, alam mo ba kapatid, alam mo ba ang nangyari sa kanya? Noong si Jonatas ay haharap na sa labang ito kasama ang kanyang ama, napansin niya na matatalo sila. Sinabi ni Jonatas sa kanyang katulong, sa kanyang alipin. Sabi niya, tumakas ka kasama ang anak ko, si Mefibosete, dahil kung hindi, mapapahamak ang buhay niya. At noong sandaling iyon na tumakas ang dalagang iyon, kasama siya, nahulog siya sa lupa. Tama, siya ay isang sanggol. At nang mahulog siya sa lupa, napilayan siya sa dalawang paa. Tingnan niyo ang sitwasyon mga kapatid. Kaya, ang batang iyon, para lalo pang lumala ang kalagayan, napunta siya sa isang lugar na ayon sa Biblia ay walang anumang bunga o ani. Isa iyong lugar ng kahirapan, isang lugar ng karalitaan. At ang lugar na iyon ay tinatawag na Lodebar. Nandoon siya iniisip na ang dulo ng kanyang buhay ay puro kabiguan, pagkatalo at kawalang pag-asa. Alam ko marami rin sa inyo ang dumaranas nito, di ba? Naiisip mo na parang wala nang magandang mangyayari sa buhay mo. Siguro dahil na-frustrate ka sa mga relasyon. Siguro dahil lahat ay pumalpak hanggang ngayon. O dahil iniisip mong lampas ka na sa edad na wala nang mabuting mangyayari sa iyo. Gusto kong maging inspirasyon sa iyo ang kwentong ito. Alam mo ba kung bakit ang batang ito na ngayon ay lumaki na, pilay, at namumuhay ng walang kinabukasan, walang pag-asa? Sinabi ni David sa lingkod, hanapin mo ang binatang iyon. Gusto ko siyang makasama dito sa palasyo. Mga kapatid, ikinuwento sa Biblia na hinanap ng lingkod na iyon ang batang iyon. At nang lumapit ang binatang ito na si Mefibosete sa harap ni Haring David, na siyang hari ng Israel, ang pinakamahalagang tao sa lupaing iyon. Lumapit siya kay David, nagpatira pa siya at sinabi niya kay David, David, ano ang maaari mong gustuhin sa isang tulad ko, na parang isang asong tinadyakan, hinamak ng mundo? Sabi ni David, simula ngayon bilang paggalang kay Jonatas, gusto ko ito. Gusto ko na simula ngayon, maupo ka sa hapagkainan kasama ko at araw-araw kakain ka kasama ko. Dahil mahal ko ang iyong ama at may malaking paggalang at pagmamalasakit ako, mga kapatid. Ikinuwento sa Biblia na ang binatang ito ay lubos na nabago ang kanyang buhay. Dati, iniwan siya ng mundo, pero ngayon ay nakaupo na siya sa hapag ng hari. Naiintindihan mo ba ang koneksyon? Nakikita mo bang pinipili ng Diyos ang mga baliw, hinahamak,
at walang halagang bagay sa mundo. Tinatawag tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. Amen? At ganun din ang ginawa ni David sa binatang iyon. At ikinuwento ng Biblia na araw-araw siyang kasama ni David at hindi lang iyon. Nagtanong si David kung gaano karami ang lupang pag-aari ni Haring Saul at Jonatas at kung ano ang ginawa niya. Ibinigay niya iyon sa binatang ito at pinarangalan niya ang buhay nito. At dito, natutunan ko ang napakaraming aral, mga kapatid, dahil si David ay ipinapakita roon kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Iniaahon tayo ng Diyos mula sa kasalanan at buhay na puno ng kapintasan at pagkukulang. Dahil sa buhay ni Mefibosete, ito ay isang pisikal na karamdaman, pero napapansin din natin na ang kanyang puso ay may sakit din. Iniisip niya na mas masahol pa siya kaysa sa isang asong gala sa kalsada. Mga kapatid, ibinalik ng Diyos ang dignidad at pangarap sa kabataang iyon. Ganoon din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? Madalas iniisip natin na dahil lang hindi tayo inaalagaan ng ating mga magulang gaya ng nararapat. Dahil siguro ang iyong asawa o ang iyong misis hindi binibigay ang nararapat na halaga. Madalas iniisip mo na ganoon din ang Diyos. Kaya nahihirapan kang magtiwala sa pagmamahal ng Ama. Dahil iniisip mo, siguro may mali sa akin. Alam ko na, kung ganito ako tratuhin ng mga tao, siguro ganito talaga ako, wala akong halaga. Pero, mga kapatid, ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan ngayon. Pinipili ng Diyos ang mga walang halaga, ang mga mahihina. Lahat ng ito para saan, mga kapatid? Para lituhin ang mga taong akala nila ay sila ay may halaga. Yung mga taong minamaliit din tayo. Dahil wala tayong pera, nabubuhay tayo sa isang mundong materialista, mga kapatid. Ikaw na walang pera para sa mundo, wala kang halaga. Hindi ka mahal ng Diyos dahil sa meron ka, kundi dahil sa kung sino ka. Amen? Alam mo na ba ang kwento ni Mefibosete? Naalala ko nung una ko siyang makita, tumatak sa akin at doon ko naintindihan kung bakit si David ay tinawag na lalaking ayon sa puso ng Diyos. Mga kapatid, may pagkukulang at kapintasan siya, pero ipinakita niya ang mga prinsipyong ikinatuwa ng Ama. Amen? May narinig akong pastor na nagsabi, alam mo ba kung bakit si David ay lalaking ayon sa puso ng Diyos? Parang sinasabi ng Diyos, kung magiging tao ako, gusto kong maging katulad ni David. Ang lalim nun, mga kapatid. Madalas, nakikita ng Diyos ang sarili niya sa atin. Minsan, gumagawa tayo ng maliit na bagay para sa iba at iniisip nating wala lang, pero sa Diyos, mahalaga ito. Sabi ni Jesus, kapag nagbigay ka ng basong tubig sa isa sa aking maliliit na kapatid, para mo na ring ginawa iyon para sa akin. Mga kapatid, dapat makilala tayo sa pagmamahalan. Hindi lang sa nagmamahal sa atin, kundi pati sa mga nagsasalita ng masama sa atin. Yung mga madalas na may galit, may sama ng loob laban sa atin. Para sa taong iyon talaga tayo dapat manalangin. Dahil doon nagkakaroon ng lakas ang panalangin. Alam mo, mas nagiging kamukha mo si Jesus araw-araw. Kapag ipinapakita mo ang walang kondisyong pagmamahal, nakikita mo rin ang kagandahan. Sa isang taong nandoon sa kalsada at huminto ka ng ilang minuto para pakinggan siya, nagiging kamukha mo si Jesus. Kapag inaalagaan mo ang matandang babaeng iniwan ng mundo, nagiging kamukha mo si Jesus. Ganyan din ang ginagawa niya at gusto niyang gayahin natin iyon. Amen? Kaya simula ngayon, mga kapatid, sana matutunan ninyong tingnan ang mga nangangailangan at hindi lang yung mga kulang sa pera, mga kapatid. Maraming mayayaman ang may depresyon, naghahanap ng saysay sa buhay at nakakaramdam ng kakulangan. Maaaring gamitin ka ng Diyos para magdala ng liwanag at pag-asa na si Jesus. Purihin ang Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, ipagdarasal ko kayo. Gusto ko ring banggitin, tulad ng patotoo ko kanina na pinagaling ng Diyos ang kapatid, nakalimutan kong ikwento ang buong biyaya, di ba? Hindi ko binasa ang buong komento para hindi humaba masyado. Pero gumaling siya, mga kapatid, at namangha ang mga doktor nang makita ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil may mga bagay na hindi natin maipaliwanag, di ba? At madalas, mas nagtitiwala tayo sa salita ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Gumaling siya para sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Sabi sa Biblia, pinapahira ng mga disipulo ng langis ang mga kamay, at ipinagdarasal nila ang mga may sakit, at nagpapalaya sila ng mga demonyo. Hindi dahil sa kanila kundi sa pananampalataya. Amen? Ganong gumagawa ng himala ang Diyos. Naniniwala ako. Naniniwala ka rin ba? Kung oo, pwede tayong magdasal ng magkasama. Ngayon,
Iuunat ko ang aking mga kamay at habang ako'y nananalangin, ihaharap mo sa Panginoon ang iyong pangangailangan, kung ano ang pinakakailangan mo. Maaaring problema ito sa kalusugan. Ipagdarasal din natin, mag-iwan ka lang ng komento dito. Sa huli, nais kong ibahagi mo ito dahil maaaring maantig ang maraming buhay ng kwentong ito ngayon. Amen? Luwalhati sa Diyos, ipikit ang mata at manalangin tayo sa ngalan ni Jesus. Panginoon, Diyos at Ama, lumalapit ako sa iyo upang magpasalamat dahil kahit hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Sinabi ng iyong salita na lahat kami ay naligaw at lumayo sa iyong presensya. Ngunit ipinatong mo, Panginoon, kay Jesus ang galit laban sa kasalanan. At si Jesus ang nagbayad ng halagang para sa amin. Si Jesus ang nagdusa ng parusang nararapat para sa amin. Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo para sa kapatawaran, para sa kaligtasan. Dahil araw-araw, Ama, ang aming puso ay may tendensyang lumihis. Ngunit palagi mo kaming tinatawag pabalik, Ama. Salamat, Panginoon. Dahil noong kami hindi pinahalagahan at hinamak ng mundo, ipinakita mo ang iyong pagmamahal. At ngayon, may pagkakataon kami, Diyos, na mamuhay hindi bilang mga ulila sa mundong ito, kundi bilang mga minamahal mong anak. O aking Diyos, pinupuri kita, Ama, para sa biyayang ito, para sa pabor na ito na hindi namin karapat-dapat. At basta, Ama, tinatanggap namin ang iyong pag-ibig sa pananampalataya. Naniniwalang mahal mo kami, Panginoon, kahit sa aming kahinaan. Ama, marami rito ngayon ang nakakaramdam ng dumi dahil sa kasalanan. Sabi sa iyong salita, kapag ipinahayag namin ang aming kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan na magpatawad at maglinis sa amin sa lahat ng kalikuan. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, humihingi ako ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan at para sa iyong mga anak. Ama, iniunat ko ang aking mga kamay at hinihiling ko para sa babaeng nagdadalang tao na bigyan mo ng kalusugan ang kanyang anak. Jesus, ang babaeng may mga kamay sa tiyan. Ama, sa ngalan ni Jesus, gawin mo ang himala, magdala ka ng kalusugan at kinakailangang kagalingan. Kumilos ka, Jesus. Gayon din sa buhay ng lalaking ito na walang trabaho. Itong lalaking ama na hindi makahanap ng trabaho, hindi makapagbigay ng kabuhayan para sa kanyang pamilya. O Panginoon, Diyos at Ama, buksan mo ang mga pintuan. Narito kami, nagkakaisa ang pananampalataya at naniniwala akong magpapatotoo siya rito. Darating siya upang ibahagi ang patotoo at biyaya. Ama, binuksan mo ang pinto para sa kanya. O Panginoong Jesus, hinihiling ko rin para sa kabataang ito na madalas makaramdam ng pag-iisa, pag-abandona, at hindi natatanggap ang pagmamahal at pag-aaruga na nais niya. O Jesus, punuin mo ang puso ko ng iyong presensya, Panginoong Diyos. Napakaraming panalangin. Ama, pakiusap, linggunin mo ang taong nagluluksa at nahihirapan sa pangungulila. Madalas niyang maramdaman ang pag-iisa at pag-abandona sa mundo. Dahil parang ang tanging taong naging gabay, ang tanging taong parang ilaw ay nawala na ngayon. Jesus, punuin mo ang buhay na ito. Panginoon, ipakita mo sa kanya na kung nandito pa siya, may layunin, dahilan at pag-asa pa, Ama. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko rin sa iyo, O Diyos, para sa lahat ng umiiyak ngayon, Ama, lalo na yung may depresyon, nasa ospital, at yung mga walang lakas bumangon sa kama. Panginoon kong Diyos at aking Ama, iniunat ko ang aking mga kamay, O Diyos, ako'y nananalangin sa iyo. Hipuin mo siya, Diyos, mula ulo hanggang paa, upang maramdaman niya ang iyong pagbabagong buhay, pag-ibig at presensya. O aking Diyos, na ang lahat ng kasamaan ay lumayas sa pangalan ni Jesus, aking itinataboy ang lahat ng masamang pang-aapi, bawat demonyong nagdudulot ng sakit, bawat demonyong nagdudulot ng karamdaman. Lahat ng sanhi ng karamdaman ay pinalalayas ko sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ilagay mo ang iyong makapangyarihang kamay. Naway maranasan ngayon ng taong ito ang bagong lakas at ginhawa sa kaluluwa. Jesus, alisin mo nawa gamit ang iyong kamay ang sakit sa dibdib, pighati, sama ng loob, galit, at lahat ng masamang damdamin na nagpapahirap sa kanila. Ama, gaya ng mga alagad ni Jesus na nanalangin at nagpahid ng langis, hinihiling ko rin ito sa iyo ngayon, Ama. Naway sirain ng Espiritu Santo ang lahat ng tanikala. Panginoon Ama, liwanagan mo ang isipan ko sa mga plano mong inihanda ngayong taon. Naway malaman niya ngayon ang tamang desisyon at huwag kalimutan
na ang iyong pag-ibig ay mas dakila kaysa sa lahat, higit sa aming pagkukulang at pagkakamali. Ang iyong pag-ibig ay walang kondisyon. Sa pangalan ni Jesus, aking Diyos, ako'y nananalangin at nagpapasalamat na sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos. Aleluya.